Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ng mga anak ko, nabigla na lang ako nang bigla nila akong hinila papasok ng kwarto namin. They even called nanay to give them the Tylenol that my body needs. Pinainom nila ako at kinumutan. Hindi ko naman talaga ininom ang gamot. Inilagay ko lang ito sa gilid ng kumot ko at nagkunwari lamang na uminom ng tubig. Feeling better, Mom? My son asked. I just nodded. Thank you for taking care of mommy, babies. Saad ko. Nakaupo silang pareho sa magkabilang gilid ko habang nakayakap sa aking bewang. Narinig kong pagbuntong hininga ni Matt. Sayang naman po, hindi po tayo makakalabas kasama si Daddy. But I hope next week po makakapasyal na po tayo, Mommy. My son pouted. Oh no, supposed to be we're going out now to spend my day off, babies. But there's that guy who ruined our day. Your despicable, cruel, and heartless father just came here and ruined our mommy and twins' day. Baby, hindi ba this day were supposed to be our day? I unconsciously said. Yes, Mom. Pero po sabi po kasi ni teacher namin a family consists of mother, father, and babies. And now that Daddy is here, we should rename our bonding time, Mommy. It should be family day. My son cheerfully answered. Nanlumo ako sa sinabi nito. Shit, my son is considering him as a part of the family. He shouldn't be. But, baby, napahinto ako nang bigla akong naubusan ng salita. Wala na akong makapangsalita na maaari kong sabihin upang kumbinsihin ng anak ko. Sleep now, Mommy. Lola told us to make you sleep so that you will feel better. Sabat na lamang ng anak ko. Baby, Mommy don't need, but Mommy, you should. Giit pa ng anak ko. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na lamang nagsalita. Kakagising ko nga lang ngunit heto at patutulugin na naman ako ng mga anak ko. Maayos naman talagang pakiramdam ko at gising na ang buong diwa ko. Sige na nga, pagsuko ko na lang. Their eyes were both staring at me as if they were waiting for me to fall asleep. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at nagkunwaring matutulog na. Pero akala ko ay maiisahan ko sila at mapapaniwalang tulog na nga ako. Iyon pala ay hindi. Hindi ko na malayang unti-unti na pala akong hinila ng antok. And then that, I fell into a deep sleep. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng tawanan ng mga anak ko sa labas ng kwarto. Kinapa ko magkabilang gilid ko at napabalikwas ng bangon nang mapansin kong hindi ko na pala sila katabi. Inilibot kong paningin ko sa buong kwarto. Ang dilim na. Kinuha kong maliit na orasan sa gilid ng kama namin at nakitang 4:00 na pala ng hapon. Mahigit 7 oras na pala akong natutulog. Hindi man lang ako ginutom. Hindi man lang nila ako ginising. Dali-dali akong umalis sa kamang hinihigaan ko at lumabas ng kwarto upang daluhan ng mga anak ko sa labas. Nang tuluyan ko nang mabuksan ang pinto, ay napapitlag ako ng bumungad sa akin si nanay habang dalang platong may lamang pagkain. Anak, gigisingin pa sana kita. Saad nito. Nay, ang kambal. Tanong ko rito. Nasa sala, naglalaro. Sagot nito. Oh, kumusta nang pakiramdam mo? Maayos na ba? Pasensya na nak at hindi kita naalagaan ha. Maaga na kami nagsara ng tindahan ni tatay mo para makauwi ka agad. Ngumiti lamang ako rito. Hindi naman ho talaga ako nilalagnat, Nay. Ayoko lang talagang umalis kami ng mga anak ko kasama ang lalaking yun. Nag-iwas ako ng tingin kay nanay. Ilang segundo ring natahimik si nanay. Maya-maya ay narinig ko ang pagpakawala nito ng malalim na hininga. Patawad anak, dahil sa akin nahihirapan ka. Nay, wala ho kayong kasalanan. Alam kong iniisip niyo po ang kapakanan ng mga anak ko. Naiintindihan ko po kayo, Nay. Saad ko na lang. Ngumiti ako rito bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. O siya, teka po, Nay. Pupuntahan ko po muna ang kambal. Wika ko. O sige, ilalagay ko muna tong pagkain mo sa kwarto. Saad nito. Tumango na lamang ako, tuluyan na akong lumabas ng kwarto. Yes, Daddy. My classmate told me that I look like you. But then my world stopped when I heard that word. Sakto namang nakatayo na ako sa sala habang si nanay ay nasa likuran ko. Your classmates knows me? Damn, why is he still here? Yes po, Daddy. You're so handsome. But it's better if you shave your beard. You're more handsome without this, Daddy. My son bubbled with his hand movements.
Pareho silang nakaupo sa sahig at pinalibutan ng isang bote na parabang naglalaro. Nakaharap sa direksyon ko si Lucas kaya kitang-kita ko ang lapad ng kanyang ngiti. "How did you know, baby?" he asked. "We have a picture of you, Daddy. Here." Mabilis na kinuha ng anak kong isang bagay sa kanyang suot na pambaba at inilahad yon sa kanyang ama. Napasinghap ako ng maaninag kong bagay na yon. It was the picture of him that I gave to my kids. Nakita kong gulat sa mga mata nito habang nakatingin sa bagay na yon. "Look what you've done, Althea. Can I just bring back the time?" Gusto kong bawiin ang regalo ko sa mga anak ko. "Ah, where did you get this, baby?" Nauutal nitong tanong habang hawak-hawak pa rin ang sariling litrato na ipinakita ni Matt. "It's Mommy's gifts for us, Daddy. She gave it during our 3rd birthday and she asked us to keep and take care of it," my son answered. Pakiramdam ko ay dudugo na itong pang-ibabang labi ko dahil sa sobrang diin ng pagkakakagat ko rito. Nahigit kong hininga ko ng mamalayang nahuli pala ako nitong nakamasid sa kanila. Binalot na ako ng kaba ngunit nanatili pa ring blanko ang ekspresyon ng aking muka. Nakaawang ang mga labi nitong nakatingin sa direksyon ko na parabang hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. "She did?" "Yes po," my son answered. Napalunok ako. Nag-iwas kaagad ako ng tingin dito at nagmamadaling naglakad papalapit sa direksyon nila. "Babies!" I called. Bahagya akong yumuko at marahang hinawakan ng kanilang mga likod. Halatang hindi talaga napansin ng mga anak kong presensya ko dahil sa gulat ng kanilang mga muka. Nakakatuwa lang tingnan dahil parehong namimilog ang kanilang mga mata nang makita ako. "Mommy, you're awake!" Matt exclaimed as they both stand to reach for me. Hindi niyo ako ginising. May halong pagtatampong wika ko. "You need to sleep, Mommy. You need to rest because every time I and Feli have a fever, you always tell us to sleep for us to feel better," my son replied. Pagdating sa anak ko, tumitiklop na ako. I can't find any words that I can use against him. Paano pa kaya kung walang kapansanan itong anak kong babae? You're sick?" Napatigil ako sa ginagawa. Nalusaw bigla ang mga ngiti sa labi ko nang marinig kong boses nito. Gusto niya ng sagot? Oo, at dahil yun sa kanya. Bakit kasi nandito pa siya? Binawi na niya lahat ng oras ko na sana'y kasama kong mga anak ko. What's with that question? Ano to? Kunwari mabait siya sa harap ng mga anak ko? Papalakpakan ko na ba ito dahil sa galing niyang umarte? Hindi ko na lamang ito pinansin at inayos na ang aking pagtayo. "Magaling na si Mommy, mga anak. Thank you. Now continue what you're doing there. Lalabas muna ako." I was forced to smile. Nakakapanghina. Gusto ko magpahangin dahil pakiramdam ko hindi ako makahinga lalo na't kasama ko itong lalaking to sa iisang silid. Mabuti na lang at mababait itong mga anak ko at masunurin. Nakangiting bumalik sila sa pwesto nila kanina, kaya nagsimula na akong maglakad palabas ng aming bahay. Isinara kong pinto at naglakad papalapit sa kahoy na upuang ginawa ni tatay. Nagpakawala ako ng malalim na hininga nang sa wakas ay makaupo na ako. Salamat naman at nakaalis na ako sa lugar na yon. Malamig dito sa labas dahil maggagabi na. Mabuti na lang at suot ko pa rin ang damit pantulog ko. Maliit lang naman itong likod bahay namin. Napagpasyahan kong mag-iwan ng espasyo rito habang pinapagawa itong bahay namin noon. Ako kasi yung tipong tao na gustong mapag-isa kapag may iniisip. Dito rin tumatambay sila tatay at nanay kapag nagkakapis sila tuwing umaga o di kaya ang mga kapatid ko. Gusto ko ng espasyong walang katao-tao at tanging mga puno at halaman lang ang makikita ko. Lalo na kapag mainit ang ulo ko. Katulad na lamang ngayon. Napahilamos na lamang ako ng mukha gamit ang mga palad ko nang maalala ko ulit ang mukha nito. He is really getting on my nerves. Alam ko namang peke yung mga pinapakita niya kanina. He just wants to bring my parents' trust back as well as my kids. Ilang sandali pa'y narinig kong mahinang pagbukas ng pinto sa likuran ko. Hindi na ako nag-atubili pang lumingon dito. "Nay," I called. "My siblings aren't in the house." At mukhang may pinuntahan pa si tatay kaya kami lamang ni nanay at ang kambal ang naiwan dito. Wala akong narinig na kahit anong pagtugon nito. Itinukod ko ang mga kamay ko sa magkabilang gilid ng upuan at ibinaba ang aking paningin. I started to talk. Ang bigat pa rin po pala sa dibdib. Akala ko nakalimutan ko na lahat ng mga ginawa niya noon. Huminto ako saglit at humugot ng lakas ng loob bago magpatuloy. "Nay, bakit ang dali-dali lang para sa kanya ang lahat? Bakit parang hindi naman po patas para sa akin? I've suffered a lot. I've sacrificed a lot.
Maraming luha ang kumawala sa aking mga mata bago ko tutuluyang napatigil. And it seriously took half of the year for me. I almost died. Muntikan ko nang mawala ang mga anak ko. And that's all because of him. Naghintay ako ng sagot ni nanay. Pero mag-iisang minuto na yata ako rito ngunit wala pa rin akong narinig na pagtugon nito. Malabo namang bumalik ito sa loob dahil walang marinig na pagsara ng pintuan. Nay, I called her. Pero buntong hininga lang ang natanggap ko galing dito. Kikilos na sana ako upang tingnan siya. Nang biglang sumagi sa isip kong ginawa nito kani-kanina lang. Napahinto ako at nanlaki ang mga mata ko sa napagtanto. Bago pa man tuluyang mabanggit ng utak ko ang pangalan nito, ay narinig ko itong nagsalita. I'm so sorry, Althea. Forgive me. I heard him say that. I'm so sorry, Althea. Forgive me. My system stopped working for a few seconds. Para bang may biglang pumisil ng puso ko dahilan upang nahihirapan akong huminga. Why am I feeling this? Hindi ba dapat ay tumawa ako at sa wakas ay narinig ko rin ang salitang yun sa bibig niya? Pero bakit parang mas nangingibabaw ang sakit sa nararamdaman ko? Naninigas man ay pinilit ko pa ring ikilos ang kamay ko. Umayos ako ng pag-upo at ipinatong ang mga kamay sa aking hita. Kinuyom ko ang kamao ko upang labanan ng sariling mapaiyak. Nakakainis. Bakit pakiramdam ko ay ako pa rin ang mahinang babae noon? Na kaya lamang nitong saktan at patumbahin ng walang kahirap-hirap. Malaki ang kasalanang nagawa ko sa'yo. Alam kong nasaktan kita ng sobra. He trailed off. I heard him sigh from behind me. Remained silent. That's it, Althea. Keep talking. Sayangin mo ang laway mo sa mga kasinungalingan lumalabas dyan sa bunganga mo. But despite everything I've caused you, you still let my children at least recognize me. Thank you. So I immediately stood up from the seat that made him stop talking. Na sana hindi ko na lang ginawa. Walang emosyong saad ko. Oh yes, I regret and hated myself for doing that. Para ko na ring inilagay ang mga anak ko sa kasamaan. Sa loob ng 5 taon, iniwas ko talaga ang mga anak kong mapalapit sa mga batang walang disiplina. I don't want my kids to be friends with that kind of children. Dahil ayaw kong matulad sa kanilang amang kanilang ugali. Kaya nga ngayon na kinder na ang mga anak ko, ay doon ko sila pina-enroll sa private school. Hindi ko narinig ang pagsagot nito kaya palihim kong tiningnan ang likuran ko. Nanlaki ang mga mata ko at bahagyang humakbang paatras ng mahagip na mga mata ko ang papalapit sa aking imahe. Nagsimula na namang magkagulong buong sistema ko nang mahuli ko ang mga mata nitong matamang nakatitig sa akin. Habang tahimik na naglalakad, nahigit ko ang hininga ko. Don't you dare come close to me. I was warned. Buong pasasalamat ko at napatigil ko ito sa paglalakad. Ilang metro na lamang ang distansyang meron kami, kaya humakbang ako pa atras upang makalayo rito. Damn his presence. May epekto pa rin ang presensya nito sa akin after so damn years. Of course, tao lang ako, and it's not that easy to forget these stamp feelings for him. Hindi ko masisisi ang sarili ko. Dahil sa loob ng 5 taon naming pagiging magkasintahan, he didn't give even a bit sign that he would break me one day. He's a great actor. Sorry, he whispered. I fake a laugh upon hearing those words. Shit na sorry yan. At ano ba tong kadramahan niya? Is he acting innocent again? Kung sana ikaya pang pagalingin ng sorry na yan ang kapansanan ng anak ko. Madiin kong pinagdikit ang mga ngipin ko. I'm sorry. Bullshit! Sorry na naman. Dahil sa sobrang inis ko, mabilis akong umikot paharap dito. Pumungad sa akin ng malambot nitong ekspresyon na noon ay minsan na akong naloko. Umiling akong natawa sa pinapakita nito. Shut up, you jerk! Quit saying that useless damn sorry. I told you. Hindi kayang pagalingin ng pesteng sorry mong yan ang anak ko. I exclaimed and let my anger out. Nagsimula na namang mamasa ang bawat sulok ng mga mata ko. Nang maglaro sa aking isip ang araw na nakumpirma namin ang kapansanan ng anak ko. Ang araw na muntik nang mawala sa akin ang mga anak ko dahil sa kawalang kwenta niya. I know, Althea. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko. Maski ako galit na galit ako sa sarili ko. Really? Maniniwala ba ako sa mga pinagsasabi niya? He just said that he's mad at himself. Was that a part of his show again? Kanina. Habang tinitingnan ko siyang tahimik sa gilid at nakamasid lang sa kapatid niyang masayang nagsasalita. Gusto kong saktan ng sarili ko. Dagdag pa nito. Nag-iwas ka agad ako ng tingin rito.
Nang nararamdaman kong nagbabadyang pagtulo ng mga luha sa aking mga mata, tinakpan ko kaagad ang aking bibig gamit ang aking palad na magsimula na itong manginig, hudyat ng aking pag-iyak. Kulang lang ang sakit kung iyan ang paraan upang bayaran niya mga kasalanang nagawa niya. Panandalian lang naman ang sakit na yan. Paano itong anak ko na habang buhay nang dadalhin ang resulta ng kagagawa ng kanyang ama? It's unfair. I tried to calm myself. I pursed my lips and let out a deep breath. Nangihinang ibinaba kong kamay kung kanina ay nakatakip sa aking bibig. I need to say this. Sobrang dali lang naman yata sa'yong sabihin ng mga yan. Puro ka lang naman satsat. Hindi ka naman kumikilos. You want to hurt yourself? Then do it. Pero kahit nabugbugin ka ng libu-libong tao, saksakin mo man ang sarili mo. O kahit magpakalunod ka sa alak, hindi mo pa rin kayang tumbasan ng sakit at hirap na nararamdaman ng anak ko. Sinikap kong patatagin ang boses ko. Nag-ipon ulit ako ng lakas ng loob bago magpatuloy sa pagsasalita. Bakit hindi na lang ikaw? Ikaw ang walang pusong mas pinili ang pera at kayamanan mo, hindi ba? Then why? Bakit hindi na lang ikaw ang magdusa at bakit ang anak ko pa? Mahina na kung mahina. Gusto ko lang iparamdam sa lalaking tong sakit na nararamdaman ko. Kung tutuusin ay kulang itong pag-iyak kong ito. Tarantang humakbang ako pa atras nang mapansin ko ang pagkilos nito. Huwag kang lumapit sa akin. I disgust you, Valiente. I yelled. Nalalabo ng mga mata ko dahil sa luha. Ngunit malinaw ko pa rin nakikita ang pagdaan ng sakit sa mukha nito. Nainsulto ko ba siya? Serves him. I'm sorry. Hayaan mo akong bumawi, Althea. Babawi ako sa mga anak ko and do everything just for you to forgive me. He said in drama. I smirked and wiped my tears in frustration. Wag na. You don't need to do that. Kontento ng mga anak kong makausap ka kahit sa maikling panahon. I paused. Natawa ako nang maalala ang sinabi nito kanina. Do everything? I shook my head in disappointment. Maya-maya pa hinarap ko ito at matalim na tiningnan. Kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang tiwala ko. At mas lalong hindi mo matatanggap ang kapatawarang hinihingi mo. Tandaan mo to, Valiente. You can never get my children away from me. Magkakamatayan muna tayo. Madiin kong sambit dito. 3 segundong nagtagal ang titig ko sa mga mata nito bago ito tuluyang tinalikuran. Mabilis akong naglakad papalayo rito at bumalik sa loob ng bahay upang puntahan ng mga anak ko. Naabutan ko sila naglalaro ng kanilang mga stuffed toys. Nag-angat ng paningin ng lalaki kong anak nang marinig nito ang hakbang ng paa ko. Ngumiti ito at binitiwan ang kanyang hawak na laruan. Kinulbit nito ang kanyang kapatid dahilan upang mapatingin ito sa direksyon ko. Ngumiti ako rito at naglakad papalapit sa kanila. Come anak, punta tayo sa kwarto, I said. But ma'am, where's daddy po? My son asked. Binuhat ko si Felicity gamit ang kanang kamay ko. Pinatayo ko rin si Matthew at nagsimula ng maglakad. Umuwi na siya, baby. He asked me to say goodbye to you for him. Palusot ko na lamang at habang naglalakad kami patungo sa kwarto namin. What? But I saw him went to the kitchen po. There's no exit there po, di ba? My son innocently asked. Humigpit ang pagkakahawa ko sa kanyang kamay. Dumaan siya sa backyard, anak. Maggagabi na rin kasi and he needs to go home. Oh, I'm so sorry for lying, anak. Ako ang nagturo sa inyong masama ang magsinungaling. Pero heto ako mismo ang gumagawa. Buong pasasalamat ko na lang nang makarating kami sa kwarto namin ng matiwasay. Hindi ko siya nakita na pumasok. Mabuti na rin kung ganoon. Napaniwala akong mga anak ko at sa ganoong paraan. Hindi nila iisiping nagsisinungaling lamang ako. We stayed there for almost an hour. Ginawa kong lahat ng makakaya ko para lang mawili ko sila at maiwasang lumabas ng kanilang kwarto. Lalo na't alam kong nandun pa rin siya. Wala akong narinig na kahit anong boses sa labas. Siguro'y umalis na siya o baka naman ay hinihintay niya ang paglabas ng mga anak ko. O di kaya kinakausap niya na naman si nanay. Si nanay lang naman ang kaya niyang lapitan at hingan ng pabor. Heto naglagay si nanay rito ng pagkain. You can eat this, babies. Fried chicken is your favorite, right? I said without breaking my smile while showing my daughter some hand movements. Tumango naman silang pareho sa sinabi ko, kaya kumilos na ako at kinuha ang platong nakapatong sa itaas ng beside table namin. Tahimik ko lang silang pinagmasdan habang kumakain. I really do love them. They're too precious. Hanga ako sa kabaitan at kagalangang ipinakita nila kanina sa ama nila. Oo, galit ako kay Lucas.
Pero hindi ko pa rin maiwasang humanga sa kabutihan ng mga anak ko. Siguro kung ibang bata ito'y nagtatampo na ito lalo na't 5 taon itong hindi nila nakikita. But look at them. Para lang isang normal na araw para sa kanila yon. Makikipaglaro at makikipagtawanan sa kanyang ama. Napabuntong hininga ko sa naisip.